Dapat malinaw kung gusto mo ba ng control o convenience. Imbes na income, stress ang makuha mo. Welcome to another episode of Condo Tips. My name is Gio. Kung bibili ka ng condo, dapat alam mo ang pagkakaiba ng residential at condo-tel investment. Maraming nalilito dito. Pareho namang condo, pero magkaibang klase ng kita at commitment. Kung ang goal mo ay kumita sa property mo, dapat malinaw kung gusto mo ba ng control o convenience. Kasi kapag mali ang pinili mo, imbes na income, stress ang makuha mo. Ito ang pagkakaiba ng residential at condo-tel. Pag residential, ikaw ang kapaupa. Pwedeng short-term o long-term, depende kung allowed ng building. Mas flexible, pero ikaw lahat ang mag-aasikaso. Bills, repairs, tenant at iba pa. Bagay ito sa mga hands-on investors. Samantalang, ang condo-tel naman, ang management ang bahala sa mga bookings, guests, at maintenance. Kita ka ng monthly or quarterly, pero limited ang control mo. Ideal ito sa mga OFW o mga busy investors na gusto ang hassle-free income. Bonus tip, basahin mabuti ang kontrata. Condo-tels may come with income guaranteed period. Pero after nun, depende na sa occupancy rate. Comment down below, ano mas bagay sa'yo? Residential or condo-tel investment? If you want to know more about condo investment, follow us for more.